At ngayon, narito ang ating balitang DENR. Nagsimula na ang sunod-sunod na public consultations hinggil sa panukalang Charcoal Livelihood Project sa panguna ng Enforcement Division ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 at Pedro Albay sa 8 mga barangay ng Daraga Albay na nagumpisa noong November 4, 2015. Ayon kay Forester Dolores Vargas ng Enforcement Division ng DENR, naging positibo naman ang resulta ng kanilang isinagawang konsultasyon sa mga barangay hinggil sa programa kung saan ito ay sinang-ayunan ng mga nananahan dito. Kung kaya susunod na hakbang ng ahensya ang pagbuo ng isang Memorandum of Agreement or MOA kung saan nakapalaman dito ang mga kondisyon na susundin sa pagpatupad ng programa. Ang kasunduan ay lalagdaan ng mga barangay officials, local government units or LGUs at Philippine National Police or PNP. Layo ng proyektong ito na matulungan ang mga marginalized farmers at ipakilala ang isang makataong approach o estratehiya sa pagpapatupad partikular ng mga forest laws. Magiging istrikto naman ang DENR sa pagmonitor sa pagpatupad ng programa upang matiyak na ito ay hindi maabuso. Kung kaya ang mga polisiya o patakaran, kung kaya mga polisiya na ipapasok sa kasunduan ang dapat na masunod gaya sa tamang cutting plan na aprobahan ng DENR para sa pagiging sustainable ng naturang proyekto. Ipapatupad naman susog sa magiging kasunduan ang replacement planting o pagtanim ng katumbas na seedlings ng kahoy sa bawat kahoy na puputulin. Ang mga barangay ng San Ramon, Kinawitan, San Vicente Grande, Naabasan, Bigao, Ibaugan at Inamnan Pequeño sa bayan ng Daraga Albay ang naidentifika ng Pedro Albay bilang pilot area para sa proyekto. Yan po ating tampok na balita para po sa ating balitang DENR para sa DENR at your service. Susunod para sa ating featured story, ang Bulantuna Watershed Project, bahagi ng Bicol River Basin sa ilalim ng pangasiwa ng DENR. Ito ang rehiyong Bicol, nagmula sa mga bulkan, bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang mga bulkan dito ay tinaguriang Bicol Volcanic Arc. Dahil nagmula sa mga bulkan, biniyayaan ng Bicol ng masagana at matatabang lupa, masaganang tubig, mayaman at hitik na biodiversity mula kabundukan hanggang karagatan. Tahanan ng pinakamalaki at pinakamaliit na isda sa buong mundo. Subalit ang masaganang kalikasan ng Bicol ay may kaakibat na panganib. Sa mga tao na huwag lumapit sa lava, maaaring kasi magkaroon ng pyroclastic kapalan o pagguho at pagragasa ng mga nagpapagang bato. Sa Bicol, hinampas ng malalaking alon ang dalampasigan sa 6 na barangay ng Virac, Catanduanes. Storm surge rin ang naranasan sa Camarines Sur. Dahil sa mga panganib na ito, nasisira ang buhay at ari-arian. Dulot ay kahirapan. Taong 2008 na magkaisa at magsama-sama ang kinauukulan upang tugunan ang lumalalang kalagayan ng kapaligiran sa Bicol. Itinakda ang paggamit ng Integrated Ecosystem Management Framework o IEM para proteksyonan ang mga kagubatan at karagatan. Ang kagandahan kasi ng IEM is that tinitingnan mo yung kabuuan ng isang watershed, yung totality ng watershed. Pag tinin mo kasing kabuuan, yung mga LGUs will work in accordance with the framework. Nakikita nila yung kabuuan na sila pala ay bahagi lang ng isang malaking ecosystem. Unlike kung titingnan mo lang by municipality, hindi mo makita yung kabuuan. Binigyang diin sa IEM ang proteksyon at konserbasyon ng mga protected area o non-negotiable. Kasama sa estratehiya ng IEM ang alternatibong kabuhayan para sa mga mamamayang umaasa sa yaman ng kalikasan. Bakit dapat bigyan natin ganitong livelihood ang mga tao para hindi na talaga makapunta doon sa bundok, hindi na kumuha ng mga uling, ng mga kahoy. Ito nang papalit natin project. Isa sa 4 na pilot areas ng programa ang Libman ng Bulantuna Watershed
na nagpatupad ng programa ng IEM na pinondohan ng World Bank at Department of Environment and Natural Resources. May lawak na umaabot sa 74,345 hectares, ang Libmanang Pulantuna Watershed ay binubuo ng 2 bayan sa Camarines Norte at 6 na bayan sa Camarines Sur. Ito po yung pinaka-headwater ng Libmanang Pulantuna Watershed. Ito ang tawag dito ay Tuo River, kung saan ito ay magdidrain. Ang ilog na ito ay galing dito sa may San Lorenzo Ruiz, then bababa dyan sa may mga munisipyo ng Basod, then papunta ng Sipocot, Libmanan, hanggang magdidrain siya doon sa may labasan ng San Miguel Bay. Yung San Miguel Bay siya yung pinaka-mouth nitong Libmanang Pulantuna Watershed. Ang Libmanang Pulantuna Watershed ay nasa loob ng mas malawak na Bicol River Basin. Nasa loob ng Libmanang Pulantuna ang Bicol Natural Park, nag-iisang lowland dipterocarp forest sa buong bansa. Ang BNP po ay may sukat na 5,201 hectares. Ito po ay napakahalaga sa ating biodiversity. Isa po siya sa key biodiversity areas ng Bicol Region o maging sa Pilipinas. Sa gabay ng DENR, kumilos ang mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Libmanang Pulantuna upang mapanatili ang yaman at ganda nito. Pinaigting ng bayan ng San Lorenzo ang pagbabantay ng mga kagubatan. Gusto ko rin pong mapangalagaan ang kagubatan, partikular doon sa 5 barangays na nasasakupan ng Libmanang Pulantuna Watershed. Napakalaki ang area nitong bayang ito at ito yung mga target na mga illegal loggers. So, ako yung nakikiusap na wag naman at baka makalbo yung aming kagubatan. Pinalawak ang alternatibong kabuhayan upang mabawasan ang pamumutol ng kahoy sa watershed. Kaya yun po yung isa sa, kumbaga, pasasalamat po namin na talaga pong simula po nung itigil po yung mga ganong naging ugali ng tao, na kita po namin yung ng barangay namin na talagang kahit sa mga yung sa landslide o kung ano man na diyan sa kabundukan, medyo po siya. Talagang nabawasan po. Sa bayan ng Basud, masigasig ang pamahalaang lokal sa paggabay sa mamamayan sa rehabilitasyon ng watershed at alternatibong kabuhayan upang tuluyang mailayo sa ilegal na gawain ang mga tao dito. Sinigurado ng munisipyo na institutionalize ang mga POs namin. Nung pumasok po ang proyektong ito, maraming miyembro ang nakinabang direct. Halos sa 70% ng miyembro na active members ng organization ay nakasali sa plantation establishment. Kumikita sila. Gusto ko po magpasalamat sa pamunuan po ng DENR, sa Libmanang Pulantuna Watershed Management Project, sa World Bank, lalo na po higit sa Sangguniang Bayan, kasi po kami ay naging kabahagi po ng programang ito. Ito po ay napakalaki pong tulong at ito po ay aming pong pinasasalamatan sapagkat po kami po mga opisyalis ay bagamat po nalulungkot na matapos na po ito, pero po sinika po namin hindi mapahiya sa proyektong ito. Sana po sa mga darating na araw matulungan pa po kami. Salamat po. Samantala, sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur, determinado ang punong bayan ng Del Gallego na ilayo ang mga mamamayan sa dating kinagawian. Actually, isa sa trust ng LGU na bigyan ng protection ang aming kagubatan kasi nakikita natin yung nagiging epekto. Kaya humingi nga kami ng assistance sa inyo, sa World Bank, para matuloy-tuloy o ma-sustain namin yung project. Isa sa napili naming project is yung pagtatanim ng kakawate and ipil-ipil na uulingin ng mga tao kasi para mapigilan sila mag-uling ng mga forest trees natin at maproteksyonan yung kagubatan. Patuloy ang pagpapalaganap ng kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Napaka-importante kasi na ma-organize yung mga tao, ma-inform sila, ma-educate sila para alam nila ang epekto ng mga activities na ginagawa nila. Importante. Kasi kung hindi sila natin mamamanage, tuloy-tuloy na mauubos ang mga bagay na nandyan sa bundok. Sinubaybayan din ng pamunuan
ang implementasyon ng mga alternatibong pagkakakitaan ng mga magsasaka. Malaki po yung pasalamat namin na nagkaroon kami ng isang stripping machine para matulungan po yung mga aming kabarangay na doon sa mga project po ng Abaca. Maraming matutulungan sa amin kahit yung mga kababaihan sa yung pong mga livelihood project, yung mga handicrafts. Sa katunayan po ngayon, medyo nabawasan po yung mag-uuling natin. Yun pong ating mga illegalista na nagkakahoy ay medyo nabawasan po ngayon. At ito po namang Abaca ay malaking tulong po sa amin dahil po yung pamilya po na beneficiaries. Kami ho ay nagpapasalamat sa sangay ho ng ating gobyerno ngayon at kami ho ay natulungan, malaking tulong ho ito sa amin na hindi ho namin kalilimutan sa aming asosasyon at sa aming barangay. Sa bayan ng Libmanan, patuloy ang ginagawang rehabilitasyon at assisted regeneration sa kanilang nasasakupan. Ito pong project natin na partnership with DNR, malaking tulong po ito sa amin dito sa bayan ng Libmanan. Kasi ang mga tao dito naging aware kung paano po ma-preserve ang watershed namin. At nakatulong po ito, tulong po sa mga pangkabuhayan ng aming mga mamamayan, lalong-lalot na po doon sa sa venue ng project natin doon. Kasi noon na hindi pa po nag-aanihan, wala po silang trabaho, nagkaroon ng trabaho. Agroforestry at pagtatanim ng mga gulay gamit ang bioengineering ang naging kabuhayan ng mga magsasaka. Malaking tulong po ito sa mga member na naging member namin kasi nagkaroon sila ng trabaho at saka naging masipag, natuto, marami silang natutuhan o yun. Muling nagbigay ng pag-asa sa magsasaka ang Riverbank Stabilization Project ng Ragay gamit ang bioengineering. Ang Riverbank Stabilization Sub-Project po, merong iba-ibang components. Ang bulk nito ay focused more on planting of bamboo sa banana. And then may portion po, especially doon sa mga rice fields na tulad nito, na hindi pwede ang bamboo. Kaya what we did ay naglagay po tayo ng tinatawag na bioengineering. Ito po yung local technology na ginagamit para i-protect po yung soil. Ang ginagamit po ritong raw materials ay yung vetiver grass, tapos yung coco coir net, and also for some critical slopes, naglalagay po sila ng interlocking blocks. Nung pong magawa ni engineer ito ng kanal dyan, ng pilapil na mataas, ay nakinabang na po kami dito ng maganda. Nung pong wala yan, ay binabaha po yan, hindi kami makapagtanim dyan ng maayos. Nung malagyan po nitong pilapil na yan na kontra sa baha, malaki na po ang inaani namin dito. Napanumbalik na rin ang mga isdang tabang na dati ay hindi nakikita sa ilog. Noong mga nakalipas pong panahon ay nawawala na yung mga dalag natin dito at mga hito kasi pag lumarating ang tag-init ay ito pong luab, yan pong sapang yan ay natutuyo. Pero ngayon po dahil po dito sa tulong ng bioengineering na inilagay ng programa ng Watershed Management Project, ito po ngayon, papansin nila, ay nagbabalikan na yung mga dalag. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga may kapansanan upang makibahagi sa programa. Ako po ang president ng Kamkara o Kapisanan ng mga may kapansanan sa Ragay. So, nagkaroon po kami ng project po na bigay po sa amin ng Pulantuna Watershed Management Project, ang bamboo furniture. Katulad po namin mga disabled, so mahirap po kung tutusin po talagang makapaganap kami ng trabaho o ma-employed sa mga trabahong katulad ng mga sa able body. So ganito po ang naging choice namin. Tulong-tulong po kami. Kahit po konting kita, kahit po medyo mahirap, at least nakakatulong din pong pangtustos po sa bahay, pambuhay din po ng pamilya. Nakapagtala din ng tagumpay ang implementasyon ng programa sa mga bayan ng Lupi at Sipokot, Camarines Sur. Kami po yung organization na bali na piling beneficiary na mag-implement ng project Agroforestry and the Riverbank Stabilization. Ito po isang grupo ng kababaihan na naglalayon din po na makatulong din sa environment. Kumbaga nagiging katulong na din po kami
part na din ng advocacy namin yung environment. Siyempre, yung pangangalaga ng watershed, especially dun po sa agro site. Kasi po talagang timberland yun. So, nandun ang magandang source talaga ng tubig na nabibenefit ng LGU namin. Patuloy na nagsusumikap ang LGU ng Kabusaw upang maproteksyonan at mapabilang sa mapa ng turismo ng bansa ang Kabusaw Mangrove Forest and Critical Habitat. Yung pong project ng World Bank, DENR at ang LGU ay nakatulong ng malaki sa pag-promote natin ng ating ecotourism, ang ating wetland, pati na sa conservation at development ng ating mga constituents. Kaya malaking bagay na nadeklara ang Kabusaw Wetland at nakakuha rin tayo ng malaking pondo sa Pulantuna Watershed Project. Makapagtanim tayo ng maraming mangrove at nakatulong din tayo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng mga proyekto na sila mismo ang nag-aral at sila mismo ang pumili. Nagsagawa ng rehabilitasyon ng mga mangrove areas kasama ang alternatibong kabuhayan ng mga mangingisda. Unang-unang nagpapasalamat kami sa Pulantuna dahil naisali kami sa project na ganito sa crab fattening na halos nakatulong sa lalo na sa aming mga member at sa aming mga sa loob ng aming kooperatiba. Gaya ng pag kami nagkakaroon ng mga pag-harvest ng aming mga fund, at least nabibigay namin naman sa aming mga kasamahan. Nabibigyan namin sila ng mga dividendo, nabibigyan namin sila at least mga pang-araw-araw na kita sa kanilang pagbuhay. Pinaigting ang kampanya sa kahalagahan ng mangrove sa usapin ng climate change. Kailangan namin i-preserve yung mangrove. Because of the strategic location, we are coastal municipalities, nandyan yung storm surge during typhoon, and we have mga residents near the shorelines na kailangan i-protect. So talaga nakikita namin how important is the mangrove in the wetland area. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsigla ng kabuhayan ng mga mamamayan. Muling nanunumbalik ang mga puno at biodiversity. Mula nang ipatupad ang IEM sa Libman ng Pulantuna Watershed, naging matatag ang ugnayan ng LGU at DENR. With the Libman ng Pulantuna projects, mas gumanda yung working relationship ng LGU and DENR because of the Memorandum of Agreement with concerns sa integrated ecosystem management. Itinatag ang Watershed Management Council na siyang mamamahala upang maipagpatuloy ang mga programa sa watershed. Patuloy namin po itong na gagawin na isusustain po ang project na ito. Na maibalik po sa sa dating green at mayabong na mga kahoy doon po sa bukirin namin. Nag-iwan ng hindi makakalimutang karanasan sa mga mamamayan ang proyekto ng Libman ng Pulantuna Watershed. The name Libman ng Pulantuna Watershed Management Project still in our hearts, still in our minds. At payabungin natin, hindi lang po yung pangkabuhayan but also isa pong aim dito ay yung ating kalikasan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga iligal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph.